Sa Mark chapter 8 verse 31, ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang mga disipulo ay nalilito na sa pagpapahayag ni Jesus na siya ay papatayin at muling mabubuhay. Pagkatapos nito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa isang buhay na may ganap na pagsunod sa kanya at paghihiwalay sa mundo. Ito ay mababasa natin sa chapter 8 verses 34 to 38. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. At dito nagtapos ang kapitulo. Gayunpaman, pagkatapos ay nagsalita si Jesus ng isang nakagugulat na pahayag. Sa chapter 9 verse 1, ganito ang sinabi. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan niyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa talata na ang ilan sa kanila ay makikita ang kaharian ng Diyos na darating sa kapangyarihan bago sila mamatay. Ang pangakong ito ay nakatulong sa pagpapalambot ng mga naunang pananalita ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at ang halaga ng pagsunod sa kanya o the cost of being a disciple. May mga ilang mananampalataya ang nagkaroon ng maling pagkakahulugan sa verse 1 ng chapter 9 na ito daw ay tumutukoy sa second coming na ni Jesus, gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang mga alagad sa panahon ng ascension o yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Mali ang pagkahulugan ng marami dito, pagkat ang mga alagad na kausap niya noon ay pawang nangamatay ng lahat at di pa rin nagbalik si Jesus. Samantalang sa ating panahon, tayo ng mga mananampalataya ay patuloy pa rin sa pag-aantay ng dakilang pagbabalik ni Jesus. Ang tunay na tinutukoy ni Jesus sa verse 1 ay ang ilan sa kanila ay magkakaroon ng opportunity to have a glimpse o sulyap ng kaluwalhatian ni Kristo na tinatawag nating transfiguration o pagbabagong anyo. Maliwanag ito na pinatotohanan ng buong context. Ang pag-aaral natin sa umagang ito ay upang tuklasin ang mga pagpapalang matatagpuan sa salaysay ng isang sulyap ng kanyang kaluwalhatian. Ang kabuuan ng ating mga talatang pag-aaralan ay nahahati sa 4 na mahalagang bahagi. Ang dapat tandaan sa ating pag-aaralan is that despite the difficulties of following Jesus, there is a better world and glory awaiting the people of God in the future. At ang unang mahalagang bahagi ng ating teksto, isang natatanging lugar. Unang bahagi ng verse 2. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok.
Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimula ang mga talata sa pagbanggit ng isang bundok. Hindi sinabi sa atin kung anong bundok ito, ngunit karamihan sa mga scholar ay naniniwala na ito ay ang Mount Hermon. Ang bundok na ito ay may taas na 9,200 feet below sea level. Ito ay mga 12 milya sa hilaga ng Caesarea Philippi at malapit sa lugar na pinaglilingkuran ni Jesus. Sinasabi ng mga nakakita sa bundok na ito na kahit na sa pinakamainit na buwan, ang tuktok ng mataas na bundok na ito ay nababalot pa rin ang ilang bahagi ng niebe. Ang mga bundok ay masasabi natin na sumasakop sa isang espesyal na lugar sa salita ng Diyos. Sa bundok na tinatawag na Moriah, ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya kay Abraham nang kusang loob niyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Pinigil siya ng anghel, sa halip isang tupa ang kanyang naging kapalit. Genesis chapter 22. Sa bundok Sinai, ibinaba ng Diyos ang kanyang batas kay Moses. Exodus chapter 19. Sa bundok ng Carmel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Elijah. 1 Kings chapter 18. Fire came down from heaven and consumed the bull offering of Elijah against the 400 prophets of Baal. Sa bundok ng Horeb, naranasan ni Elijah ang kapangyarihan ng Diyos sa nababagabag niyang puso. 1 Kings chapter 19. Sa bundok ng Kalbaryo, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan sa krus. John chapter 19. Mula naman sa bundok ng Olibo, si Jesus ay umakyat pabalik sa kanyang makalangit na kaluwalhatian. Acts chapter 1 verses 9 to 11. Ito rin ang bundok na kung saan babalik si Jesus. Zechariah chapter 14 verse 4. Mountains occupy a very special place in our lives as well. I praise the Lord that He sets aside a few mountaintop experiences along the way for you and me. We have our valleys, our hardships, our sufferings, our sicknesses, and our problems. But I praise God for the mountaintops of life where we are allowed to see His glory and experience His power in our midst. Ang dalawa sa tatlong alagad na kasama ni Jesus sa bundok ng Transfiguration na si Juan at si Pedro ay patuloy na nagpatotoo sa kanilang liham tungkol sa kanilang karanasan. John chapter 1 verse 14. Ito ang sinabi ni Apostol Juan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, samantalang si Apostol Pedro naman, ito ang kanyang sinabi sa kanyang ikalawang sulat, chapter 1, verses 16 hanggang 18. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi naming ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Katulad ng mga alagad ni Jesus, the mountains of life will help us see and experience the power and glory of our Lord Jesus Christ. Ang ikalawang mahalagang bahagi ng teksto, ang tatlong natatanging alagad. Ikalawang bahagi ng verse 2. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Sinabi sa atin na pinili ni Jesus sina Peter, James, and John para sa espesyal na paglalakbay sa bundok ng Transfiguration. Ang tatlong alagad na ito
kalaunan ay naging mga kilalang pinuno sa unang simbahan. Tila sila ang napili upang saksihan ang kaganapang ito bilang paghahanda sa mga tungkulin na kanilang gagampanan. Nauna nang tinukoy ni Jesus ang 3 disipulong ito sa iba pang mga pagkakataon, tulad noong binuhay niya ang anak na babae ni Jairo. At muli, pinili din ni Jesus ang 3 ito upang samahan siya sa halamanan ng Getsemani sa pananalangin. Malinaw na ang mga taong pinakamalapit sa Panginoon ay mas makikita ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan kaysa sa mga nananatiling malayo. The closer we draw near to God, the sweeter His presence will be in our lives. Sabi nga sa isang awitin, "Every day with Jesus is sweeter than the day before." Kaya nga't my brothers and sisters in Christ, hinihikayat ko kayong pagsikapan ninyo to be as close to the Lord as possible upang maaari ninyong masilayan at maranasan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pagkakataong ito, maaari nating sigurong itanong, bakit ba pinili ni Jesus ang 3 disciples na maka-experience ng kanyang kaluwalhatian? Well, I think maaari lamang natin masagot ang katanungang iyan kung masasagot natin ang katanungan na bakit tayo ay pinili niya? Ako, lalo na isang makasalanang tao, ay pinili din ni Jesus na maligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pagkatapos ay pahintulutan tayong maranasan ang kanyang kaluwalhatian, lalo na tuwing tayo ay naglalakbay sa pinakamadilim na bahagi ng ating mga buhay. Isang katanungan na di natin lubusang maunawaan. Why us? Out of the billions of people na nabuhay at nabubuhay ay kanyang pinili. Ang ikatlong mahalagang bahagi ng ating teksto, ang pagbabagong anyo, verses 3 hanggang 7. Ang kanilang pag-akyat lamang sa bundok ay umubos na ng halos ng kanilang buong araw. Sa sulat ni Luke sa chapter 9, verses 28 hanggang 32, naitala niya na nang si Jesus at kanyang 3 disciples ay umabot na sa tuktok ng bundok, siya ay nagsimulang manalangin at tila napahaba ang pananalangin ni Jesus, kaya nakatulog na ang kanyang mga alagad. Maaaring may kalaliman na ang gabi at patuloy pa rin sa pananalangin si Jesus. Luke chapter 9 verse 21, habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan. Wika naman ni Mark sa verse 3, nagningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. Sa sandaling ito, Jesus was transfigured. Ang Grekong salita na ginamit sa pagbabagong anyo ni Jesus na ang literal na kahulugan sa English ay metamorphosis. It is the same word that is used to describe the changes a caterpillar goes through when it is transfigured into a butterfly. Sa madaling salita, nagbago ang anyo ni Jesus sa bundok. Ang kaluwalhatian na nakakubli sa loob niya ay nahayag sa bundok na iyon. Nang siya, si Jesus, ay isinilang sa Bethlehem, itinago niya ang kaluwalhatian ng kanyang pagkadiyos sa likod ng kanyang katawang tao. Sa pagkakataong ito, ang kaluwalhatian sa loob ay biglang bumungad sa labas. Ang kadiliman ng gabi sa bundok ay biglang nagliwanag tulad ng liwanag na bigay ng araw. Kung mayroon mga tao sa paanan ng bundok Hermon sa mga sandaling iyon, ay siguradong nagulat sa matinding pagliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sa tuktok ng bundok. Tunay nga na ang 3 alagad na malapit kay Jesus ay napakapalad, pagkat nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ang kaningningan ng kaluwalhatian ni Jesus. Maging tayo man, mga kapatid, darating ang araw, pag ating nakita si Jesus sa langit man o dito kung siya'y darating ng buhay pa tayo, ay mahahayag din sa atin
ang kanyang kaluwalhatian. 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Jesus, sinabi ni Mark sa verse 4, "At nakita rin nila, naroroon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus." Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Sa sulat ni Luke sa chapter 9 verses 30 hanggang 31, ganito ang ating mababasa. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moses at si Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Ang dalawang dakilang lingkod ng Diyos sa lumang tipan ay naparoon upang palakasin o encourage ang Panginoong Hesus sa kanyang matinding haraping pagdurusa sa Jerusalem. Ang katawang tao na mayroon si Jesus at ganoon din naman tayo ay nangangailangan ng encouragement, lalo na sa mga panahon na tayo ay nahaharap sa matitinding pagsubok ng buhay. Kaya mga kapatid, kung kayo ay may nakikita o nadinig na isang kapatid natin dito sa ating munting online group na dumaranas o naharap sa mga pagsubok at mga iba't ibang uri ng problema, mangyari lamang na try to encourage and comfort them by saying, "I am praying for you, kapatid." Napakalaking bagay niyan kung inyong gagawin. Ipakita at ipadama natin ang pinakitang halimbawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, that we care for each other. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Nang magising sina Peter, James, and John sa kanilang mahimbing na pagkakatulog, laking gulat nila nang kanilang makita ang kaningningan ng lugar at ang malaking pagbabago ni Jesus. He was no longer the same man he had been. Nang sila ay paakyat ng bundok, si Jesus ay pangkaraniwang lalaki lamang sa panlabas niyang anyo. Ngunit ngayon nang sila ay magising, nakita nila si Jesus na nagniningning tulad ng liwanag ng araw, kaya't sila'y natakot. Verse 6, dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya o si Pedro alam kung ano ang sasabihin niya. Sa kalituhan ni Peter, nasabi niya ang ganito, verse 5, "Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Yung salitang tolda sa Ingles, ang translation ay tabernacle. Ibig sabihin, hindi lamang isang simpleng tent ang sinasabi ni Peter dito. Ang tabernacle kasi ay higit na mas malaki kaysa sa isang pangkaraniwang tent lamang na ating ginagamit kapag tayo ay namumundok ng 1 o 2 araw lamang. Ang idea sa likuran ng suggestion ni Peter ay isang tolda na pangmatagalan. After experiencing the glory of Jesus, sinasabi niya marahil sa kanyang sarili at maaari din naman sang-ayon ng 2 pang disciples na doon na lamang sila sa bundok mamalagi. Huwag na tayong bumaba dahil dito ay napakaganda ang aming nadarama. Ayaw na niya o nila mawala ang kasalukuyan nilang nadarama sa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Maaari sa mga sandaling iyon ay kanilang na-experience what it is to be in heaven. Revelation chapter 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, o pagtatangis, nor crying, pagluha, nor pain anymore, for the former things have passed away.
naranasan nila ang kawalang kalungkutan, pagkat during that moment, marahil ay nadama nila ang ganap na kapayapaan at kapahingahan sa kanilang mga pagal na katawan at kalooban. Sino ba naman ang gusto pang bumalik sa lupa o sa daigdig na ito matapos mong maranasan ang langit? Naaalala ko tuloy ang marami sa ating mga kababayan at marahil ay ilan din sa atin. Pag nakalabas tayo ng Pilipinas at naranasan ang kagandahang klima, ang magagandang tanawin ng ibang bansa at kaayusan ng kanilang sistema ng pamumuhay, ayaw mo nang bumalik dito sa ating bayan. Ano pa kaya kung ating din namang maranasan ang naranasan nila Peter, James, and John? A taste of heaven. Palagay ko tulad din tayo nila. Gugustuhin na din natin na manatili na lamang sa tuktok ng bundok. Sa gitna ng excitement ng mga alagad, we know that Jesus does not approve of Peter's suggestion, pagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Sa gitna ng magandang nararanasan ng mga disciples, experiencing the glory of God, bigla na lamang nilukuban sila ng makapal na ulap. Verse 7, nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Dito sa talatang ito, isang katotohanan ang sa atin ay pinaaalala. Here God declares the supremacy of Jesus over the prophets. God does not tolerate Peter placing Jesus on the same level as Moses and Elijah. Dahil sa suggestion ni Peter na ipagtatayo nila silang tatlo ng tolda. Maaring maganda ang motibo ni Peter in his suggestion, pero it did not please the Lord. Kaya't nilinaw ng Panginoong Diyos Ama sa mga alagad ni Jesus at ganoon din sa ating lahat na mga mananampalataya that Jesus is superior to both Moses and Elijah and superior in their message. Pagkat sino ba ang naglagay ng mga pananalita sa dalawang dakilang propeta ng Diyos sa lumang tipan? Hindi ba't si Jesus? God spoke to the Israelites through the prophets, and in the last days, through Jesus Himself, the very Word of God incarnate. And now, God speaks to us by His written Word, the Bible. God wanted Peter and the rest of us to know that Jesus is His eternal answer to humanity. Maaaring subukan ng mga tao na maging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na relihiyoso. Ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi sapat. O maaaring tulad ng iba na ipinapantay kay Jesus ang mga dakilang tao ng Diyos na kanyang kinasangkapan at kanilang ginagawang kahalili ni Jesus para sila ay makaabot sa presensya ng Diyos. Tandaan natin na ang kaligtasan, kapatawaran at langit ay darating lamang kapag ang isang tao ay naniwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Mga Gawa chapter 16 verse 31. Ang ikaapat na mahalagang bahagi ng teksto, ang pagdakila kay Jesus. Verse 8. Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Matapos mawala ang makapal na ulap at nang tumingin-tingin sila sa paligid, ang mga disciples nakitang wala na silang nakitang iba pa maliban sa Panginoong Jesus at ang kanilang mga sarili lamang. Matapos ng pagtibayin ng Diyos Ama sa kanila, na kanilang tanging pakinggan lamang at sundin ay walang iba kundi si Jesus na nakatayo sa kanilang harapan. Tanging si Jesus lamang ang kanilang kasama sa kanilang lakbaying paakyat ng bundok at tanging si Jesus lamang din ang kanilang makakasama sa kanilang pagbaba ng bundok at pagbabalik ng bayan. Ang bagay na ito ay isang malinaw na nagbibigay diin na si Jesus ang kanilang kasapatan. Tunay na exciting to see Moses and Elijah, ngunit ang dalawang dakilang propeta ng dating panahon ay hindi nagpakita para sa kanilang kapakanan
kundi para bigyan ng comfort ang Panginoong Hesus sa kanyang papalapit na haharaping pagdurusa sa kamay ng mga hintil. Kung kasama ng mga disciples si Jesus, nasa sa kanila ang lahat na kanilang kakailanganin pa. For He alone would bear their sin and provide for their redemption. He alone was worthy of their worship and devotion. Ang katotohanan ito ay kailangang bigyan diin sa ating panahon. Kung mayroon tayong Jesus, nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Siya lamang ang nagtamo ng ating kaligtasan. Makapagpapahinga na tayo sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa ating mga sariling gawa o sa kakayahan ng iba. Marami sa ating panahon ang nahuhulog sa paghanga o paglalagak ng kanilang pagtitiwala sa mga tanyag at naglalakihang mga Christian ministry o sa isang magaling at kaakit-akit na mangangaral. Bagaman ako ay nagpapasalamat sa mga iba't ibang Christian organization na patuloy at tapat namang nangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus, but we must be careful that we never elevate them to a position reserved for Christ alone. Ating pakatandaan that we began this journey for salvation with Christ and He alone will carry us through to completion. Kaya ngayon, kailangan natin mag-ingat na hindi natin hahayaang maalis ang ating atensyon kay Jesus. Mapanganib kung ating aalisin ang ating paningin at lubos na pagtitiwala lamang kay Jesus. Because for sure, ang mga bagay-bagay ng mundo ay maaaring doon natin ilalagak ang ating pagtitiwala, tulad ng ating mga sariling resources, and even those people we highly think of, but will someday and in some way will fail us. Kaya naman tayo ay pinaalalahanan sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Sa ating pagtatapos, dapat tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus. Mula saan man nasulat sa mga 4 na ebanghelyo na makikita ang Kanyang kaluwalhatian at pagkakakilanlan ng mas malinaw pa kundi sa Kanyang pagbabagong anyo sa tuktok ng bundok. Si Jesus ay ganap na tao, gayunpaman Siya ay ganap ding Diyos na kaya niyang paliwanagin ang Kanyang tunay na kaluwalhatian tulad ng araw. Siya ang katuparan ng lahat ng sinabi o isinulat ni Moises at ni Elijah at ng lahat ng kautusan at mga propeta. Dinala niya ni Jesus ang mga katuparan ng lahat na nasulat sa lumang tipan at maging ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Siya ang tanging nakapagbibigay liwanag sa ating mga buhay. At darating ang araw, sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya, tayo ay makapagpapahinga ng walang hanggang sa maluwalhating presensya ng dakilang Diyos. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. God's blessing be upon us all, today and forevermore.